Boyet. Nakalabas ka na rin. Sabi na nga noon, humanap ka na lang ng isang tropa para ipalit sa'yo. Bakit ikaw pa rin ang pumasok? Berto, kumain ka ng gulay, pampatalino yan. Ikaw kumain, kuya. Boyet. Kailan mo babayaran ang utang mo sa akin, Benji Soriano? Babayaran ko po ang utang ko sa inyo. Medyo mataas lang ang tubo, pwede bang palugitan pa ng ilang araw? Kung hindi mo mababayaran, papalit natin ang asawa mo. Benji Soriano. Ano, ayaw mong sumunod? Ayaw mo man, tiisin mo. Put ng ina mo. Ikaw si Berto. Umalis ka. Usapang magkapatid yon, hindi ko isasangkot ang mga tropa. Boyet, Kung hindi dahil sa'yo noon, tama na. ano na ang plano mo ngayon, Boyet? Ano ang balak mo pagkatapos mong makalabas? Pareho pa rin ang sinasabi namin. Basta sabihin mo lang, kami ni Huo at ang mga tropa sa likod, handang maglingkod sa iyo, tumawid sa apoy at dagat. Hindi ba mga tropa? Handa kaming magsakripisyo. Salamat sa inyong pagmamahal pero huwag na lang. Boyet, hindi ka na ba naniniwala sa amin? Paano naman ako hindi magtitiwala sa inyo, mga tunay kayong kaibigan? Pero ngayon, hindi na uso ang gulo. Gusto ko mamuhay ng tahimik bilang isang ordinaryong tao, mamuhay ng maayos. Sige na, isang araw libre ko kayo, aalis na ako. Boyet, Berto, dito. Kuya! Nako, Berto, Kuya! Ate! pumayat ka. Marami kang pinagdaanan sa loob, ano? Hindi naman. Tingnan mo, relo at kotse. Kasama na ako ngayon sa pangkatrongsyeng. Umasenso na ako. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Mabubuhay ka ng marangya. Ang yabang mo. I-celebrate muna natin ang pagbabalik ni Berto. Halika, ito ang bagong damit na ipinaghanda sa iyo ng kuya mo. Oo nga, umuwi na tayo. Berto, kakain muna tayo. Tapos pupunta tayo sa... Ito. Mahal, umupo ka na lang sa kotse. Bunso, sumama ka sa akin, bumaba tayo. Ako ang magsasalita mamaya, huwag kang makialam. Mga Ginoo, sa pagitan natin may hindi ba pagkakaintindihan? Kung kailangan ninyo ng pera, huwag kayong mahiyang magsabi, kukunin ko na ngayon. Halika rito, mag-usap tayo. Ayos, ganyan nga. Huwag nating sirain ng magandang samahan. Tara, yusi tayo. Kuya, ingat! Sugod, sige. Takbo. Hinto! Tol, gagawin mo ba talaga to? Ako si Boyet. Ikaw nga si Boyet ang hinahanap namin. Ang lakas ng loob mong guluhin ang plano ko. Mga bro, atakehin nyo siya. Patayin. Kuya! Salamat, kuya. Tayong magkapatid. Ano bang salamat yan? Kuya, umusog ka. Berto, Kuya, ayos ka lang ba? Baka gusto mong pumunta sa ospital para magpagamot. ayos lang ako kuya. Gas-gas lang to, hindi na kailangang pumunta sa ospital.
Pag-uwi, ako na ang mag-aalaga sa sugat mo. Ang galing mo, hindi ka pala basta-basta. Hindi ko alam kung sino ang may galit sa atin ang gumawa nito. Tatawag ako. Hoy. Sir Kiko. Huwag kang mag-alala tol. Ang bagay na ito, imbestigahan ko talaga ng mabuti. Bibigyan kita ng paliwanag. Ano, nabigo ka? Noong may chismis noon na si Berto na ito, naglakbay mula Silangan hanggang kanluran ng lungsod. Nag-iisa siyang nagpahirap sa Black Dragon Syndicate, daang-daang eksperto. Akala ko hangin lang yon, hindi ko inakalang totoo pala. Kaya ngayon, Kiko, tandaan mo, maraming gustong maglingkod para sa pangkatrong Sheng. Kung hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo, hindi ako mag-aatubili na ibigay ang posisyon mo bilang pinuno sa ibang tao. oo. Ang paglingkod sa inyo ay isang karangalan para sa akin. Wala na akong pasensya. Dali-dali ninyong dakpin si Berto para sa akin. Pero si Berto, Puting ina, gaano ba kagaling lumaban si Berto? Ilang tao kaya ang kaya niyang talunin? 10? 100? 1,000? Gusto ko siyang mamatay. Walang makakapigil sa akin. Naiintindihan mo ba? Erbao, kumusta ang sugat mo? Hayaan mo ang asawa ko ang magbenta nito para sa iyo. Ayos lang po, galos lang ito. Hindi kuya, may gagawin pa talaga ako. Kailangan kong lumabas sandali. Pupunta ako sa pamilihang pambayan ng Silangan. Kung ganon, pagbalik mo maaga para kumain. Marami akong biniling seafood. Ngayong araw na ito, kayong magkapatid ay sasarap ang kinain. Sige. Ikaw ba ang kaibigan ni Junjun? Nandyan siya sa loob. Kumusta naman siya? May nang-aapi ba sa kanya? Si Kuya Junjun sa loob ay maayos naman ang kalagayan. Kumpleto naman ang pagkain at inumin niya. Pinapasabi pa niya sa akin na huwag kang magtipid sa pagpapadala ng pera sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Maraming hirap ang dinanas ni Junjun sa piling ko. Huwag, tita. Hindi naman, tingnan mo, si Kuya Junjun ay pinabigay pa ito sa iyo. May 40,000 pesos sa loob. Salamat sa iyo. Walang anuman, mauna na ako. Sige po. Sige. Lola, bakit hindi maganda ang benta ngayon? Ang daming natirang gulay. Oo nga, pangkaraniwan lang ang benta. Pangkaraniwan lang, ha? Bayaran mo ang bayarin. Hindi ba't kakabayad ko lang ng 200 piso para sa pwesto? Hindi bayad sa pwesto, bayad sa kalinisan ito. Ang laki-laki ng palengke na ito, hindi naman pwedeng hayaan kaming magkakasama na maglinis ng walang bayad, di ba? Tama ba? Magkano naman ang babayaran? Dahil sa mga kamatis mong ito na napakatamis, 500. 500? Kahit araw-araw akong magtinda, sa isang buwan 1,000 piso lang ang kinikita ko. Ano ibig mong sabihin? Wala kang pera? Wawala akong pera. Madali lang yan kung wala kang pera. Gibain ang pwesto. Pakiusap, huwag ninyong gibain, huwag gibain, huwag. Huwag gibain. Hindi lang pwesto ang gigibain ko, mananakit pa ako ng tao. Sinong hayop ang tumadyak sa akin? Anong problema kung mananakit ako sa iyo? Ano ngayon kung sinuntok kita? Sige. Ang tapang mo, tol. Sige, atakahin niyo siya. Ikaw, huwag kang lalapit. Huwag mo akong galawin. Magbayad ka? Magbabayad ako. Oo, magbabayad ako. Pero tanungin mo tong matandang to kung may lakas ng loob siyang tanggapin. Pare, huwag na lang. Huwag na nga. Magbabayad ako. Oo, magbabayad ako. Bilis, magbayad ka. 2,000 piso. Kunin mo. Hintayin mo lang. Umalis ka na. Alis. Hintayin mo lang. Hintayin mong tumawag ako ng tao. Huwag kang tatakbo. Umalis ka na, pare. Paano ka naman kung umalis ako? Nako, matanda na ako, hindi nila ako gagalawin. Sige na, umalis ka na. Tutulungan kitang mag-ayos. Nako, umalis ka na. Saan ka pupunta? Kuya Itak, ito yung lalaking to. Tol, Ang lakas ng loob mong mang-api sa aking mga tao sa aking teritoryo. Ang tapang mo ah. Halika. Lumingon ka. Tingnan natin kung sino tong mayabang. kinakausap ka. Bingi ka ba? Lumingon ka. Ikaw, Kuya Itak, ang yabang mo na ngayon ha.
Hinampas mo si Kuya Itak? Anong hinihintay nyo? Atakehin nyo siya. Huwag kayong gumalaw. Ikaw talaga, Erbao. Boyet, ikaw talaga? Kailan ka lumabas? Bakit hindi mo ako sinabihan? Pare, wala akong kapatid na tulad mo. Ang daming tao, inaapi ang iba, isang matandang babae. At kumukuha pa ng proteksyon sa palengke. Ganito ba kita tinuturuan? Boyet, malaking pagkakamali iyon. Sino ang gumawa nito? Lumabas ka, Itak. Kuya Itak, nakita ko na ang mga kasama natin kulang ang kita. Kaya nga ako. Kaya naglakas loob ka sa harap ni Boyet kumuha ng proteksyon at nang api pa ng matanda. Gusto mo bang mamatay? Kuya Itak, mali ako. Tandaan ninyong lahat. Mula ngayon sa palengke, sino man ang maglakas loob kumuha ng proteksyon mang-api ng matanda at bata, ako ang unang hindi papayag. Iwan ang isang paa bilang paghingi ng tawad. Kuya Itak. Malakas ang kamay, hindi nagbibiro o wag na ulit. Kung hindi, ito ang mangyayari. Naiintindihan, oo, naiintindihan. Salamat, Boyet. Ikaw sa hinaharap, alagaan mo ang matanda. May isa pang bagay. Hihingi ako ng tulong sa iyo. Tulungan mo akong magtanong. Alamin kung sino talaga ang gustong saktan ng aking kuya na si Boyet. Sige. Boyet. Ako ang mag-aanyaya. Tayo ay kakain ng magkasama. Sa susunod na lang. Kuya Itak, sino ang ginoong ito? Malaki ba ang impluensya niya? Alam mo ba noong 5 taon nang nakalipas ang tinatawag na Haring Impyerno Du? Duyanwang ang malaking tao na kinatatakutan sa lungsod ng Marikit. May libu-libong tao sa ilalim niya. Ayon sa balita, ang militar pa ang kumilos para mapigilan siya. Hindi kaya siya ang... Siya. Siya ang kuya ni Haring Impyerno. Kuya. Kuya. Ate. Gusto mong iligtas si Boyet, pumunta sa planta ng bakal sa kanluran. Hoy Laudu. Pwede ba tayong magkita? Nandyan na si Kuya Bao. Kuya Bao, hindi mo pa nakikita ang anak kong babae, di ba? Ella, tawagin mo si Tito Bao. Tito Bao. Anak mo pala to. 6 na taong gulang na. Wala akong nadala na regalo. Ay nako, sa ating relasyon, hindi na kailangan yang mga ganyan. Maupo ka muna at kumain. Kuya Bao, yung sinabi mo noong araw, pinag-isipan ko ng mabuti. At tama ka nga, hindi na ngayon ang panahon ng gulo at karahasan. Masarap ang buhay kasama ang asawa at anak. Siyempre naman, Kuya Bao, sabihin ko sa'yo, manganganak na rin ang asawa ko. Pagdating ng panahon, dapat pumunta ka para uminom sa selebrasyon. Siyempre, pupunta ako. Ang pagpunta ko rito ngayon, gusto ko lang itanong, kayong magkapatid, ang sitwasyon ng kapangyarihan dito sa lungsod ng Marikit? Kuya Bao, ngayon kasi, ang pinuno ng lungsod ng Marikit ay si Kiko at sa likod niya may pangkatrongsyeng na sumusuporta. Ang mga tauhan niya ay kumakalat sa iba't ibang industriya. Mga ilang libong tao siguro, kapag sila'y nagpakita ng lakas, baka magiba ang panahon sa lungsod ng Marikit. Ano ba yan, Kuya Bao? Bakit mo ito tinatanong? Balak mo bang bumalik sa dating gawain? Siyempre, kasama mo kami. Hindi, ang gusto ko lang, Huwag mo akong lokohin. Tatay, kumain ka ng mais. Kuya Bao, sabihin ko sa'yo, basta't ikaw ang mag-utos, magkakasama-sama kaming magkakapatid, wala si Kiko sa aming paningin. hindi, ang pagpunta ko rito ngayon, naisip ko lang, kakalabas ko lang kasi, gusto kong makipagkita sa inyo at makita ang asawa ng kapatid ko. May iba pa akong gagawin. Kain na muna kayo. Kuya Bao, kumain ka muna bago umalis. Kahit pakainin mo muna siya bago umalis. Naghihintay sa akin ang kuya at ate ko. Kuya Bao! Bao, bakit mo ako hinihila? Hindi mo ba nakikita? May galit si Kuya Bao kay Kiko. Kaya gusto mo na naman, maghanda at makipag-away, di ba? Libo-libong tao ang nasa ilalim ni Kiko. Kahit mamatay tayo ng 10,000 beses, hindi pa sasapat yon para sa kanila. Ano ngayon? Sabihin ko sa'yo, ang buhay ko ay kay Kuya Bao. Wala akong pakialam kung makipag-away ako kay Kiko. Oo, Handa kaming magkakapatid na ialay ang buhay para kay Kuya Bao. Pero may pamilya ang bawat isa sa atin. Kapag kinainisan natin si Kiko, pati ang mga pamilya ng magkakapatid ay maaaring mamatay ng walang buong katawan. Ikaw magiging ama ka na rin.
Isang laban lang naman yon. Boss Kun, may hindi ba pagkakaintindihan dito? Walang pagkakaintindihan. Ikaw talaga ang hinuhuli ko, Boyet. Boss Kun, alam mo naman, ang pangkatrongsheng ang nasa likuran ko. Hindi mo ako magagalaw. Pangkatrongsheng? Ang pangkatrongsheng ang may gusto sa pagkawala mo. Imposible. Napakarami kong nagawa para sa kumpanya. Paano nila ako gagawan ng masama? Kaya nga, marami kang alam na maruruming bagay. Naiintindihan ko na. Kapag wala ng silbi, itatapon na. Huwag kang mag-alala, hindi ka mag-iisa sa paglalakbay mo sa kabilang buhay. Ang kapatid mo, malamang ay nasa daan na papunta rito. Para sa huling pagkakataon, magkakasama kayong buong pamilya sa pag-alis. Boss Kun, sa mga nakaraang taon, napakaraming maruruming trabaho ang ginawa ko para sa kumpanya. Marami akong nalamang sikreto. Alam kong hindi na ako mabubuhay, pero ang asawa ko at ang kapatid ko, wala silang kasalanan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo sila. Tol, pakiusap. Pakawalan sila? Pwede. Pero isa lang ang pwede kong pakawalan. Ikaw ang pumili, asawa mo o kapatid mo. Ang kapatid ko ang pipiliin ko. Ang kapatid ko ang pipiliin ko. Sige, matagal ko nang gustong-gusto ang asawa mo. Mamamatay naman din siya. Bago siya mamatay, hayaan mo akong magpakasarap. Gago ka, kung matapang ka, kalagan mo ako, maglaban tayo ng mag-isa. Ano, wala ka na bang pakialam sa buhay ng kapatid mo? Ikaw, Kalagan siya. Hayaan mong hubarin niya ng sarili niyang kamay ang damit ng asawa niya. Hahaha. Gawin mo, kung hindi mo gagawin, papatayin ko ang asawa mo. pasensya na, mahal. Ang sarap talaga ng katawan nito. Tumabi ka dyan, tingnan mong mabuti. Kung paano ko papatayin ang asawa mo. Tigilan mo yan. Sugurin mo siya. Herbaw, Pakawala mo ang kuya ko at ang asawa niya. ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ang lalim pala ng samahan ninyong magkapatid. Isang hindi na nagpahalaga sa asawa, isang hindi na nagpahalaga sa buhay. Gusto kong makita, sabi-sabi sa mundo ng mga tulisan, kung gaano raw kagaling sa away. Ganito na lang, narito ang ilang pong tao. Lahat sila ay kilalang mga bihasang mandirigma. Kung kaya mong talunin silang lahat at patumbahin, palalayain ko kayo. Herbaw, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Tumahimik ka. Pumapayag ako. Ayos, ang tapang mo. Magsimula na tayo. Mga walang kwenta, para saan pa ba kayo pinapakain? Pigilan mo siya. Ang galing mong lumaban. Ilang tao kaya ang kaya mong talunin? 10, 100, 1,000, marami akong mga kapatid. Lumuhod ka. Hoy, iba na ang panahon ngayon. Walang silbi ang lakas mo. Sa mundo natin, kailangan mo ng mga kapatid. Ikaw, isang basurang kakalabas lang sa kulungan. Anong mga kapatid ang meron ka? Ganun ba? Kayong mga ito.
Nakalaban ninyo si Kiko. Baka pati ang mga pamilya ng mga kapatid natin ay mamatay ng walang buong katawan. Laudu, hindi ko talaga inakala na ganyan kang walang utang na loob. Ang ibig kong sabihin, ipadala muna natin ang ating dalawa at ng mga kapatid natin na mga pamilya sa labas. Tungkol naman sa ating dalawang buhay na ito, isusugal na natin para samahan si Bauge sa isang paglalakbay. Bauge, ganyan kalaki ang eksena. Hindi mo man lang sinabihan ang mga kapatid na sumama? Ano ba yan, Bauge? Samahan mo kaming mga kapatid na lumaban muli. Kaming mga ito, talaga namang nabibilang sa mundo ng mga mandirigma. Bauge, ikaw lang ang kinikilala namin. Mga kapatid, bugbugin ninyo siya. Sige na, atakehin mo na. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Nasa akin ang kuya at ate mo, nasa puder ko sila. Huwag kang mag-alala, Bao. Guluhin mo lang siya. Ay, Baw, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Teritoryo, pera, lahat ibibigay ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon lang. Kanina, nang lumuhod ang kuya ko at magmakaawa sa iyo, bakit hindi mo siya pinatawad? Alam ko na ang pagkakamali ko. Huwag. Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Alam mo lang na mamamatay ka na. Tigilan mo, Erbaw. Tol, kanina muntik na niya tayong patayin. Ngayon, papatayin mo siya tapos papasok ka. Kung mamatay siya, yung mga tauhan niya para makapag-angat at umangat, siguradong gagawin ng lahat para maghiganti sa'yo. Hindi ako natatakot. Pero ako, natatakot ako. Bago namatay si nanay at tatay, sinabi nila sa akin, dapat alagaan kita. Nanumpa ako sa langit, makinig ka sa akin. Kalimutan na natin to. Nakita mo naman, natakot din siya. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ako, nanunumpa ako, hindi ako maghihiganti. Umalis ka? Salamat po, sir. Hoy, sir, ang galing ng laban na yon. Diretso mo na lang ginulpi ang pinuno ng lungsod ng Marikit. Baka pwede, samantalahin natin to. Ibalik mo kami sa dating gawi. Gago ka. Mga kapatid, salamat sa pagligtas sa akin ngayon. May 1,000,000 dito sa card ko. Ituring nyo na lang na regalo sa inyo. Kunin nyo. Sa hinaharap kung kailangan nyo ako, sabihin nyo lang. Pero itong kapatid ko, ayokong isangkot siya sa gulo. Gusto ko siyang mabuhay ng normal. Tara na, Erbaw. Aalis na kami. Anong ibig sabihin ng perang to? Maiintindihan din ni Sir Balang Araw, kapag wala kang kapangyarihan, kahit ang simpleng pamumuhay ay magiging imposible. Erbaw, ihatid mo ang ate mo pa uwi. Pupunta ako sa Pangkatrongsheng para ayusin ang ilang bagay. Mag-ingat ka, kuya. Ako ang kuya mo. Ngayon, ikaw na ang nagpoprotekta sa akin. Makinig ka sa akin. Huwag ka nang magbalik sa dating gawi. Masyadong mapanganib. Sige, pangako ko sa'yo. Alis na ako. Ate. Erbaw, gusto mo bang lagyan kita ng gamot? Grabe ang mga sugat mo. Talagang nasasaktan ako para sa'yo. Ate, kaya ko namang maglagay ng gamot. Ay, hindi pwedeng ganun. Sabi ng kuya mo, alagaan kita. Bakit hindi mo ako tinitingnan? Pangit ba ako? Hindi. Lumapit ka nga ng konti. Maglalagay ako ng gamot sa'yo. Okay na to? Erbaw, kung mahirapan ka mag-CR mamayang gabi, pwedeng tumawag ka sa akin. Ate, hindi tama na magkalapit ang babae at lalaki. Dapat kang mag-ingat. Sa tingin mo ba mababa ako? Hindi. Alam mo ba, kanina sa pabrika ng bakal, para mailigtas ka ng kuya mo, walang pag-aatubiling ipinagbili niya ako kay Kiko. Akala ko talaga mamamatay na ako. Hanggang sa dumating ka parang isang bayani.
Isang mahina lang akong babae. Gusto ko lang ng masasandalan. Mali ba yun? Ate, matutulog na ako. Maaga na. Magpahinga ka na rin. Hoy, Boss Erbao, may nangaagaw ng teritoryo dito. Pwede ka bang tumulong? Huwag kang mag-alala. Tutulong lang naman para ayusin to. Kung mahirap, okay lang na hindi ka na pumunta. ano bang sinasabi mo? Sabihin mo ang address. Ang videoke bar na ito, gusto ng tropa ko. Kung may utak ka, lumayas kayong lahat ngayon din. Hindi ba't kayo ang nangagaw ng lugar sa salita lang? Sige. Ngayon pa lang, may away na tayo. Solo o grupo? Gusto kitang bunutin ng mga ngipin mo sa harap, pero ngayon, hindi ako ang masusunod. Ano ibig mong sabihin? Gago ka. Sino ang leader ninyo? Ikaw ang leader nila. Ang hina mo naman. Gago ka, sinugod mo ako. Sumusuko ka na ba? Susuko ka ng ano? Hintayin mo ako. Sumusuko ka na ba? Tangina, susunod ako. Kung matapang ka, sabihin mo pangalan mo. Ito ang kuya ko, si Berto. Berto? Yung nagpaluhod kay Kuya Kun? Si Berto? Kuya, susuko na ako. Mula ngayon, ang video bar na ito ay sa tropa ko na. Naiintindihan mo ba? Naintindihan. Umalis kayo. Tara na, tara na. Umalis ka na. Tara na, tara na. Di na ako magyayabang. Ikaw pa rin talaga, Sir Luke. Parang bola lang yung tira niya. Putang ina, ang galing. Ang galing mong magpuri ah. Hindi ako nagpapuri. Ngayon sa lungsod ng Marikit, sino pa ba ang makakatalo sa'yo? Kaming mga kasama mo, lahat ay dahil sa pangalan mo kaya sumali. Alam ko ang gusto mong sabihin. Gusto mo lang akong pabalikin sa larangan, di ba? Oo. Pero ngayon, ayoko na talagang sumali sa mga gulo at away. Nandito ka na nga. Kanina nakipag-away ka na. Nangako na ako sa kuya ko. Basta sa hinaharap, kapag kailangan nyo akong magpatatag ng lugar, sabihan nyo lang ako, siguradong pupunta ako. Pero kung gusto nyo akong maging pinuno o leader, wag na. Ayos lang yan, Sir Luke. Sapat na yan. Pero narinig ko, yung fourth kanina, may connection yun. Baka sa susunod, kailangan mo pa ring umaksyon. Okay lang, tumawag ka lang sa akin kapag kailangan. Sige, aalis na ako. Uminom muna tayo bago ka umalis. Nandito ka na rin lang. Sino bang umiinom sa umaga? Ano ba yan? Desidido na talaga si Sir Luke na di nababalik. Anong nagmamadali ka? Sa tingin mo ba talaga kaya kaming iwan ni Sir Luke, kami niyang mga dating kasama? Kuya, sabi mo nahulog ka lang? Ganun ba kabigat ang nahulog? Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Kuya, sa tingin ko tumatanda ka na talaga. Kung hindi mo na kaya, umalis ka na lang. Ako na ang bahala sa susunod. Sa susunod, ako na ang sasalo sa'yo. Umalis ka dyan, mabuti pa ang kalagayan ko. Fourth, hindi ba't pinapunta kita para agawin ang teritoryo? Bakit ka nagkaganyan? Luke Mendoza, gumamit ng masamang paraan yung mga yun. Pinagpupukpukan ako. Muntik na ako, di makabalik, putang ina. Ang lakas ng loob nilang galawin ang tao ko. Mukhang gusto na nilang mamatay. Kailangan mo ba ng tulong ko? Di na kailangan. Mga luma na lang natambay ang mga yun. Imbestigahan mo kung saan sila. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang kikilos. Habulin siya, tumigil ka. Putang ina, huwag kang tatakbo. Don Victor, bakit ka tumigil? Pagod na ako. Putang ina mo, sinong nagsabing tumatakbo ako? Sinadya kong dalhin kayong mga hunghang na to dito. Alam nyo ba? Luke Mendoza. Malakas pala tong hunghang na to. Malakas? Kahit gaano pa kalakas, hindi kayang tapatan ng mga kasama ko. Tama ka. Malapit ka nang mamatay. Matigas pa rin ang mukha mo. Mga kasama, lumabas na kayo. Mga kasama, mag-usap tayo ng maayos. Putang ina mo! Bossing, ang hina naman ng mga to. Sumusuko ka ba? Susuko ako sa ina mo. Tang ina, alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Hahawakan mo ako? Wala kang pag-asa. Halika,
Tawagan mo yung nasa likod mo. Ipatawag mo silang lahat. Isang tawagan lang ha, para hindi na ako pupunta pa. May bayag ka, hintayin mo lang, puta ka. Kuya, nabugbog ako, pumunta ka rito agad. Hintayin mo lang, gago ka, putang ina mo. Kuya, Ikaw, bakit ka nabugbog ng ganito? siya yon. Hinawakan mo ang kapatid ko. Kahit sino ka pa, papatayin ko ang buong pamilya mo. Hoy, hey tol, kaya mo bang lumingon para makilala kita? Ikaw, Pare, bilis atakihin mo na. Gusto kong paluhurin siya. Magmano siya sa akin at humingi ng tawad. Tumahimik ka. Anong tumahimik? Pare, anong nangyari sa'yo ngayon? Bakit ka nanginginig? Parang pipit? Bilis, sampalin mo na siya. humiling ka ng tawad sa akin. Pare, Humiling ka ng tawad sa kanya. Huwag mo akong ipahamak. pasensya na, kasalanan ko. Hindi ko dapat sinakop ang teritoryo mo. Tama na yan, huwag ka nang humihit. Boyet, malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Hindi ko talaga alam. Ikaw pala ang kalaban na tinutukoy nitong gagong to. Ganito na lang, yung KTV na yon kasama na ang mga kalye sa labas. Ibibigay ko na lahat sa'yo pare, tumahimik ka. At dagdag pa rito, magbibigay ako ng 500,000 piso para sa pambili ng tsaa ng mga tropa. Sige na, matagal na tayong magkakilala eh. Umalis na kayo. Salamat, bilis, alis na tayo. Boyet, nanalo tayo sa harapang laban na to. Lumakas na naman ang pangalan natin. Hindi mo pa ba iniisip ang pagbabalik? Tigil. Uwi muna ako para matulog. Boyet. Putang ina, naiinis ako. Isa lang siyang ex-con. Tapos ganyan siya magsalita sa akin? Ay, isriin. Pare, yung galit na to, lulunin na lang natin. Lunok ka ng puwet. Yung pangkat Rongsheng, nagbigay na ng huling babala. Kung hindi pa rin natin maayos si Boyet, itatapon nila tayo sa ilog para maging pagkain ng isda. Pare, ayoko namang mamatay. Kung gagawin mo na, gawin mo ng tuluyan. Ngayong pagkakataon, gagawin natin to. Kuya, nandito na ako. Kumusta ang lakad? Okay naman. Nasaan ang asawa ko? Siguro tulog pa, hindi pa nagigising. Bakit? Lumabas muna tayo magkapatid, mag-usap tayo. Tol, pirmahan mo itong dokumento. Nakapangalan dito ang bahay ko na milyon-milyon ang halaga sa sakyan at ang kumpanya kong kumikita ng milyon kada taon. Lahat ito ay para sa iyo. Sa hinaharap, sapat na ito para sa matagumpay mong buhay. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Sa mga nakaraang taon, ang katawan ko ay naubos na ng bisyo. Nagpatingin ako sa doktor. Sa buhay kong ito, hindi na ako magkakaroon ng anak na lalaki. Ang aming pamilya Reyes ang magpapatuloy ng lahi ay ikaw na. Pero hindi ko kailangan ng ganito karaming pera. Pasensya na sa iyo kapatid, lalo na sa asawa ko. Sa hinaharap, ako'y sana'y alagaan mo ng mabuti ang asawa ko. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Sa mga nakaraang taon, para sa kumpanya, napakaraming masasamang bagay ang nagawa ko. Karapat dapat ang parusa sa akin. Dalin mo ang asawa ko at lumayo kayo sa probinsyang ito. Huwag na kayong bumalik pa. Hindi ako aalis. Kung may problema ka, magkapatid tayo, sabay nating lalampasan. Huwag mong isipin ang anumang masama. Tol, hindi mo alam. Ang taong gustong ako'y mamatay ay... Kuya, okay ka lang? Putang ina, huwag kang tatakbo. Trabaho, huwag mo nang habulin. Kuya, wag ka muna gumalaw. Wag kang gumalaw. Tatawagan ko ang 120 para sa'yo. Wag na, hindi ako mamamatay. Sila ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila. Bilisan mo, ikaw, pirmahan mo ito. Kung hindi, mamamatay ako nang hindi mapalagay ang loob. Pipirma ako. Kuya, Gising ka na. Tandaan mo, ikasama mo ang hipag mo at tumakas. Tumakas kayo palabas ng probinsya. Wag mo akong ipaghigante. Huwag mong ipaghiganti ako.
Kuya, Kuya? kuya. Huwag mo akong ipaghigante. Huwag mong ipaghiganti ako. Sir Bao, nalaman na namin. Si Kiko ang nagpapatrabaho. Naalala ko sinabi mo. Kapag wala kang kapangyarihan kahit ang payapang buhay, ay isang pangarap lang. Ang kalangitan sa lungsod ng Marikit ay dapat nang magbago. Umalis kayo diyan. Gusto mo bang makipag-away? Alam mo ba na teritoryo ito ni Kiko sa ilalim ng proteksyon ni Kuya Kiko? Puta ka, si Kiko mismo ang hinahanap ko. Tandaan nyo ito, simula ngayon ito na ang magiging teritoryo ng Tres Hermandad Gang. Mga kasama, mula ngayon, ang Tres Hermandad Gang na ang magpoprotekta sa inyo. Lahat magpatuloy lang kayo sa negosyo. Ito ang opisina ng boss. Bota, si Boyet namatay na lang bigla. Tapos na ang lahat sa kanya. Kami naman ang naiwan sa gusot na ito. Kung hindi tayo aalis, mahuhuli tayo. Ikaw, sino kayo? Anong kailangan niyo? Tingnan mo. Ako ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Boss, tapos na ang trabaho. Mauna na ako. Hoy, Director Wang. Nakita ko na ang libro ng kumpanya. Maraming transaksyon dito na hindi malinaw ang pinanggalingan. Paulit-ulit na inililipat sa ibang bansa tapos bumabalik din. Illegal ito. Saan ka tatakbo? Amo, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Oo, kunin ninyo na. Ako. Ngayon wala na ang kuya ko. Lahat ng pera ng kumpanya, ikaw ang nagpapatakbo. Nakatutok sa'yo ang parehong legal at illegal. Kung tatakbo ka, handa kang mamatay. Amo, iligtas ninyo ako. Ayokong mamatay. Sige. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Tumutulong lang talaga ako sa kanila na gawing malinis ang pera ng pangkat Rongsheng, kasama na ang pag-aayos ng mga koneksyon, pag-upa ng mamamatay tao at pagpatay. May ebidensya ka ba? Meron, siguradong meron. Pero ang ebidensyang ito, kayang gasgasin lang ang ibabaw ng pangkat Rongsheng. Sa mga susunod na araw, marami pa akong gagamitin sa'yo. Manatili ka sa lungsod ng Marikit. Huwag kang lalabas. Sige, naiintindihan ko. Kahit may saksi at ebidensya man, hindi nito masasaktan ang pangkat Rongsheng kahit katiting. Napakalaki talaga nila. Amo, huwag kang mag-alala. Si Kuya Du at Kuya Huo abala sa pagkuha ng teritoryo ni Kiko. Kapag kontrolado na natin ang buong lalawigan, magiging malaking problema yan para sa Rongsheng. Amo, huwag kang laging malungkot. Tara, pumunta tayo sa bagong bukas na KTV para magpahinga. Halika na, Amo. Ang ganda ng babaeng yon. Amo, nabighani ka? Ano ba yan? Kaklasiko yan. Oy, ganda. Samahan mo kami, inom tayo. Umalis ka dyan. Ang tapang. Gusto ko yan. Gusto mo bang mamatay? Tara na. Salamat.
Ikaw si Berto? Ang tagal na nating hindi nagkita, Ate Maya. Oo nga, ang tagal na. Dati ang galing-galing mo sa pag-aaral, tapos bigla ka na lang nawala. Balita ko nakulong ka. Oo, may nangyari kasi. Oo nga pala, ngayon ang reunion natin ng high school. Gusto mo bang sumama? Ako, wag na lang ako. Ang tagal na nating hindi nagkita, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang tagal na nating hindi nagkita, hindi mo ba ako na-miss? Dati boyfriend-boyfriend nga tayo sa chismis. Para sa dati mong kasintahan, gawin mo na to para sa akin. Sige na, tara na. Mga kaibigan, magtataas muna ako ng baso. Ngayon kahit ano ang gusto ninyong kainin. O inumin? Ako ang bahala sa bayad. Ang bait mo naman, Manuel Torres. Ang bait mo talaga, sobrang bait mo. Sa mga nakaraang taon saan ka nagtatrabaho? Tingnan mo yung mamahalin mong damit, pating tong Porsche mo. Talagang maayos ang buhay mo ngayon. Okay lang, may pabrika ang tatay ko. Nagtatrabaho kami sa ilalim ni Kiko. Milyon-milyon lang ang kinikita ko kada taon. Basta makakain lang. Si Kiko? Yung kumakapit sa parehong legal at illegal na negosyo? Kapag nagpakita ng galit, nanginginig ang buong lungsod ng Marikit. Si Kiko? Ngayong matagumpay ka na, Manuel Torres, hindi mo pa rin ba makalimutan ang campus crush natin na si Ate Maya? Sa tingin ko, depende pa rin kay Ate Maya. Dumating na ang bida natin ngayon. Sino yung lalaking kasama niya? Hindi ko alam. Anong ginagawa nyo daw? Bakit kayo natutulala? Si Berto ito, hindi nyo ba siya nakikilala? Bakit mo dinala yung ex-convict na to dito? Berto, parang hindi tayo welcome dito. Umalis na tayo. Hoy, sandali lang. Mga kaklase naman tayong lahat dati. Lahat ng ito ay parang katulad pa rin ng mahigit 10 taon na ang nakalipas. Umupo ka. Nandito ka na, umupo ka na. Sige, umupo ka. Berto, noon ikaw pa ang pinakamagaling sa klase natin. Sabi nga ng mga guro, madali lang para sa'yo makapasok sa prestihiyosong universidad. Paano ka napunta sa kulungan? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Wala akong ginagawa, kani-kanina lang. Walang trabaho? Sabi ko nga, noon ang yabang-yabang mo. Ngayon bakit ka ganyan? Nalugmok? Berto, bakit hindi mo pakiusapan si Manuel Torres? May kumpanya pamilya nila. Magpagawa ka ng trabaho sa kanya. Ang kumpanya namin ay hindi basta-basta napapasukan. Bilang gwardiya, kahit yung pinakamababang posisyon, kailangan graduate ng kolehiyo. Sa tingin ko, para sa'yo. Mahirap yan. Ayos lang, wag mo nang problemahin yan. Berto, bakit mo pa pinipilit ang pride mo at nagtitiis ng hirap? Tingnan mo itong mamahaling restaurant. Kung wala si Manuel Torres, sa buong buhay mo siguro hindi ka makakapasok dito. Mga kaklase naman tayong lahat dati. Huwag naman masyadong masakit ang mga salita. Ganito na lang, uminom ka ng 3 baso ng mag-isa bilang parusa. Pagkatapos ire-rekomenda kita sa isang trabaho, pumunta ka sa bahay namin para magbantay ng pinto. Ano, ayos ba? Anong hinihintay mo? Uminom ka na. Isang ex-convict kang tulad mo. Maging guwardiya na lang. Okay na yon. Katulad mong tao, bakit mo pa iniisip ang pride? Yan ang tama. Ano ba ang ibig mong sabihin? Anong kayabangan mo? Akala ko ikaw ay yung dating matalinong estudyante. Kilala mo ba si Kuya Kun, ang pinuno sa lungsod ng Marikit? Siya ang tunay na kuya. Tulad ko, nakakapagtagay pa sa kanya ng baso ng alak. Habang ikaw basura, karapat-dapat lang sa basurahan, mamulot ng basura para kainin. Tama na. Ako na ang iinom ng alak para sa kanya. Ate Maya, ang tagal na ng panahon, hindi pa rin ba nawawala ang pagtingin mo sa kanya? Anong sinasabi mo? Lahat tayo ay magkaklase. Kailangan ba ng ganyang kahihiyan? Dahil kay Ate Maya, patawarin kita ngayon. Kung hindi mo pa rin igagalang, huwag kang magalit kung hindi na ako magbigay ng pagiging magkaklase. Anong pagiging magkaklase natin? Nung inaasar mo si Ate Maya, nakalimutan mo na kung paano kita sinuntok? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Maniniwala ka ba kung patayin kita? Halika. Subukan mong hawakan ako. Pupunta muna ako sa CR. Ang tagal na ng panahong lumipas. Bakit mo pa kailangang banggitin yon? Kung hindi ko sasabihin, hindi siya titigil. Okay lang. Tuloy lang ang inuman. Ako na ang magbabayad mamaya. Ang bait mo, Ate Maya.
Putang ina, hinawakan mo ang babae ko. Putang ina mo. Hawak-hawakan mo ang babae ko at binigyan mo pa ng gamot. Ano ang solusyon dito? Mga kasinungalingan yan. Galing lang ako sa CR, binugbog mo na ako, tapos bigla-bigla na lang itinapon dito. Binastos ako nito, hinipuan ang puwet ko at ito pa ang gagamitin para saktan ako. Nandito ang testigo at ebidensya. Paano natin ito aayusin? Ipinaparatang mo lang yan sa akin, tatawag ako ng pulis. Sige, tawagin natin ang autoridad. Nandito ang fingerprint mo dito. Tingnan natin kung sino ang huhulihin, ikaw o ako. May connection din ako, huwag mo akong gagalawin, gagantihan kita. May connection. Sino? Sunrise Trading Corporation. Kuya Fourth, narinig ko na, yung Sunrise Trading Corporation, 1 milyon lang ang puhunan. Maliit na kumpanya lang yan. Putang ina mo. Ikaw, niloloko mo ako. Kilala mo ba kung sino ang amo ko? Si Kiko, si Kuya Kiko. Kuya tao din ako ni Kuya Kiko, parang nagkagulo tayo sa sarili nating mga tao. Gago ka. Akala mo karapat-dapat ka kay Kuya Kiko para maging amo mo. Pasensya na, amo, wala naman akong ginawa sa'yo pakiusap, palayain mo na ako, mayaman ang pamilya ko, bibigyan kita ng pera, marami akong pera. Hindi ko kailangan niyang kaunting pera mo dahil hinipuan mo ang babae ko. Hahawakan ko rin ang babae mo para masarapan. Hoy, Day, samahan mo ako, maglibot-libot tayo, marami akong dala. Masisiyahan ka talaga. Umalis ka? Huwag kang magpakatigas ng ulo, Tara. Manuel Torres, tulungan mo naman si Ate Maya. Tumahimik ka, hindi ko kayang makipag-away sa mga tao ni Kuya Kiko. Sinong hayop ang nanapak sa akin? Berto, hindi ba't na-aksidente ka? Anong ginagawa mo dito? Asong gago ka ba? Pag nakakita ng babae, kumakawag agad ang buntot. Nagulat ka ba't buhay pa ako? Hindi, wala yun, Berto. Ano yung nangyari? Sabihin mo kay Kiko. Sabihin mo, maghintay siya. Ako ang haharap sa kanya. Sabihin mo sa kanya, maghanda siya. Umalis ka na. Sige, Berto, tara na. Sir Gao, lugar nyo ito, pero ako pa ang napagtripan. Wala ka bang sasabihin? 1,000 piso tapos na. Umalis ka na. Sir Gao, ang lakas ng loob niyang magsalita sa akin. Palayasin niyo siya. Punta ka, paano mo kinakausap ang amo ko? Sir, layas. Sige, aalis na ako. Berto, yung fourth kanina, itinago niya to sa CR, naggulo. Para lang makakuha ng atensyon. Balita ko, darating na ang mga pulis. Malapit na. Sige. Ako na ang bahala dito. Umalis muna kayo kasama ng mga tropa. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Di mo talaga masasabi sa itsura. Berto, akala ko ba, sa lahat ng mga kaklase natin noon, ikaw ang pinakasikat ngayon. Ay hindi naman, may gagawin pa ako. Kain na muna kayo. Ako ang taya ngayon. Ate Maya, kanina iniligtas ka niya. Malamang may gusto pa rin siya sa'yo. Dapat talaga, grabihin mo na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan, kaklase lang kami. Pero sa hinaharap, sino ang nakakaalam? Anong sinabi mo? Si Berto, walang ni isang galos. Oo nga, sabi pa niya, babawi siya sa atin. Wala na tayo. Tapos na. Yung mamamatay tao, gusto na naman tayong patayin. Kuya, takbo na tayo. Mag-empake tayo. Tumakas tayo sa labas ng probinsya, kuya. Ang duwag mo naman, paano ako nagkaroon ng kapatid na walang kwentang tulad mo? Para namang hindi ka natatakot. Kumusta na yung pinagawa ko? Tapos na, maayos na maayos. Siguradong walang makakaalam. Mabuti naman, mabuti. Hoy Kiko. Uy, si Berto pala to. Kumusta na yung lugar? Ngayon ba sinasara na ng mga pulis? Hindi naman, pero narinig kong pupunta ang mga pulis sa ibang lugar. Anong lugar? Parang tinatawag na Mendoza Group of Companies. Parang kumpanya mo yon, di ba? May nagre-report doon na may itinatagong armas. Mga pulis, may mamdira. 20 minuto na lang, papunta na sila. Kiko, maglaro tayo. Anong laro? Kung mahahanap mo yung itinago, peke ang report ko. Pero kung hindi mo mahahanap, kasalanan mo ang pagtatago ng armas. Sa buong buhay mo, sa kulungan ka na. Berto, gagawin mo talaga ito sa akin? Laro na...
Kumusta, Boss Kun? Si Berto ba yon? Nakulong na? Maayos ba ang pagkakagawa ko? Boss Kun, bakit mo ako sinuntok? Nahanap na nila ang itinago mo at nailipat na sa kumpanya natin. Hindi. Tang, akala mo ba walang makakaalam, putang ina? Boss Kun, imposible yon, Boss Kun. Kuya, tumakas na tayo. Ayokong makulong, kuya. Putang ina, kung pwede lang tumakas, akala mo ba hahayaan tayo ng pangkatrongsheng? Tawagin mo ang mga tao, halungkatin ang buong gusali. Kailangan nating mahanap yon. Kung hindi natin makita, wawakwak tayong lahat. Sige, tara na. Bilis! Po, 5 na lang minuto natitira, wala pa rin. Kumusta? Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nasa usapan. Gugo, ayaw sumagot sa tawag. Kuya, hinanap na sa buong gusali. Wala. Berto? Tang, wala ka bang itinago? Niluloko mo lang ako. Ganun ba? E di buksan mo ang unang drawer sa kaliwa mo. Tingnan mo kung may maliit na papel sa loob. Naniniwala ka na ngayon? Mukha kang unggoy sa kaba. Malamang hindi mo nakita, di ba? Berto? Kung may bayag ka, harapin mo ako. Anong klaseng lalaki ang gumagamit ng daya? Kahit harapan, hindi mo ako kayang talunin. Bibigyan kita ng pahiwatig. Yung bagay na yon ay nakatago sa isang malaking bagay na binili mo kamakailan. Alam ko na, naitago mo sa kotse ko. Bilis, sumama ka sa akin sa baba. Ikaw sa trunk, ikaw sa ilalim ng sasakyan. Nahanap na. Mabuti naman at nahanap. Nahanap na, hindi na makukulong. Berto, nahanap ko na ang gamit. Hindi mo na ako maitatrap? Ganoon ba? Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo na namang takutin ako? Sasabihin ko sa'yo, Tugod. Ilapag ang mga armas. Nakapaligid na kayo. Sir, malaking pagkakamali ito. May nag-report ng illegal na transaksyon ng armas. Matagal na namin kayo inaantay. Berto, ginago mo ako. Kahit maging multo ako, hahabulin kita, puta ka. Kuya, naghiganti na ako para sa'yo. Ayaw mong gumawa ako ng illegal. Kaya ang ginawa ko, ipinakulong ko si Kiko. Kuya, ang pagsisikap ko para lang sa pamilya natin. Pero ngayon, wala ka na. Paano na ako ngayon? Berto, nandito pa ako para sa'yo. Ate. Sino yan? Ako si Bianca, ang pangkalahatang tagapamahala ng Pangkatrongsheng. Bianca. Maaari mo akong tawaging Ma'am Bianca. Magaling ka, 1 kilos lang, napahamak mo na si Kiko. Hanga ako sa'yo. Ano ang kailangan mo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Maging aso mo ako. Kumusta? Interesado ka ba? Alam mo, hindi lahat ay karapat-dapat maging aso. Sigurado ka ba na magiging aso kita? Kung kaya kong ipasok si Kiko sa kulungan, kaya ko ring ipabagsak ang Pangkatrongsheng ninyo. Ikaw lang at saka mukhang nagkakamali ka. Ang Pangkatrongsheng ay ang Pangkatrongsheng, ako ay ako. Pero sa totoo lang, gusto ko na mabangkarote mo ang Rongsheng. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nag-utos na patayin ng kuya mo na si Boyet ay ang boss ng Pangkatrongsheng. Wala ka pang karapatan para kalabanin siya. Pero kung mapatunayan mo ang halaga mo, maaari kitang tulungan. Sige, sabihin mo nga. Si Kalbo, ang boss ng kalapit na lungsod ng Ilog, at si Ambo, ang boss ng lungsod ng Lawa. Sila ang mga kanang kamay ng boss. Kung maaalis mo sila, saka ka lang makakasali sa laro. Paano ko malalaman na ang lahat ng sinasabi mo ay hindi paggamit lang sa akin? Nasa iyong mga kamay si Sir William ang testigong may bahid ng Rongsheng. Tiyak na nakatingin na sa iyo ang mga yon. Hoy. Boss Boyet, may problema. Sa labas ng bar natin, biglang dumami ang mga tao. May dala-dalang armas lahat. Ikaw, bumalik ka na agad. Sige, alam ko na. Ma'am, bitawan niyo po ako. Hindi ko bibitawan?
Mag-aaway ka na naman, ano? Huwag kang pumunta, sige na. Delikado masyado. Kung hindi ako, sino ang maghihiganti para sa kuya? Kung nandito pa ang asawa ko, tiyak na hindi kanya papayagang maghiganti. Umalis na tayo sa lungsod ng Marikit. Magtago tayo at mamuhay ng tahimik, sige na. Magkakaanak ako para sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako po ay pamangkin ninyo. Sinabi ng asawa ko, kapag wala na siya, ako na ang magiging babae mo. Kahit mamatay man, maghihiganti pa rin ako. Tungkol naman sa ibang bagay. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Sasama ako sa'yo. Anong sabi mo? Kuya Berto, anong nangyayari? Berto, ito ang almusal na dala ko para sa'yo. Anong hinihintay mo? Hindi na masarap kapag lumamig. Salamat ha. Bakit ka biglang pumunta rito? Ang tagal na nating hindi nagkita, hindi ba pwede na dumalaw lang ako? Hindi ka ba natutuwa? Hindi naman. Kuya Berto, yung mga tao sa labas, Ate Maya, ikaw na lang ang kumain nito. Manatili ka sa loob. May gagawin pa ako. Hoy, kainin mo muna bago ka umalis. Nene, siya ay nasa ilalim ng lipunan. Ikaw na tulad mo, isang dalagang bulaklak. Tiyak na walang patutunguhan sa kanya. Sabi mo nasa ilalim ng lipunan siya? Paano nangyari yon? Noon, siya ang number 1 sa buong paaralan at isa pa siyang model student. Sarado, umalis kayo dyan. Berto, isuko mo sa akin si Sir William. Berto, akala mo ba ang tapang-tapang mo nang napagtripan mo si Kiko? Ngayon naman, parang pagong na nagtatago sa shell mo. Kung duwag ka, umuwi ka na lang at magpasuso sa nanay mo. Puting ina. Ano ba? Hindi Berto, ganyan na lang tayo pagmumurahin. Ano pang hinihintay natin? Duwag. Ba't siya hindi lumalabas? Pumunta ka sa likod at kumuha ng paminta. Haluan mo ng apog, tapos paghaluin mo. Berto, ano ba ibig mong sabihin? diretso na tayo. Hindi ka pa ba naniniwala kay Berto? Berto, lumabas ka. Kung hindi, sisirain ko ang lugar mo. Berto, yung hinahanap nila, sino ba si Sir William? Bakit hindi na lang natin siya isuko? Ang dami naman ng tao sa baba. Kung natatakot ka, pwedeng umatras ka. Sinong nagsabing natatakot ako? Naisip ko lang hindi naman kailangang makipag-away sa mga tambay na yan. Delikado kasi. Tama na, kaibigan ko si Sir William. Hindi ko siya isusuko. Berto, may kakaiba. Berto, bibilang ako ng 10. Kung hindi mo pa rin isusuko ang tao, guguluhin ko talaga ang lugar mo. 10 siyam 8. Amo. Handa na ang lahat. 7 hintay lang ng utos mo. 6. Ikaw na ang bahala dito. Sige. Huwag kang magmukhang tanga dyan sa pagbibilang. Putang ina, lumabas ka rin. Sa tono mo, gusto mo talagang makipagharap-harapan sa kin. Harap-harapan, karapat dapat ka ba? Puta, ang tagal na simula nang may mga has na kausapin ako ng ganyan. Mga tol, siraan ninyo. Sugod, tara. Siraan, tara. Ang galing mo, putang ina, lumabas ka talaga. Sugod. Putang ina, nanlalansi ka pa. Gulatin nyo. Maghintay kayo, hindi ko kayo palalampasin. Hintayin ka namin, putang ina. Mga walang kwenta. Kuya Berto, ang sarap ng laban natin ngayon. Nang isabog ang paminta, hindi na makagalaw ang mga yon. Ako, diretso suntok lang ng suntok. Akala ko mahirap na laban ang aabutin natin ngayon. Isang simpleng ideya lang ni Kuya Berto na ipanalo na tayo. Talagang si Kuya Berto ang magaling. Ang galing talaga. Berto, kanina sinabi niyang nasa sindikato ka raw. Ayoko sanang maniwala, pero nagbago ka na talaga. Hindi ba sinabi mo nun, gusto mong mag-aral sa prestihiyosong universidad para maging proud ang pamilya mo? Bakit ngayon? Miss Wang, matanda na si Berto. Desisyon niya kung anong landas ang tatahakin niya. Hayaan mo siya. Ikaw na ang magsabi. Ate Maya, hindi na ako yung estudyante na dati. Gaganti ako para sa kuya ko. Ipaglalaban ko ang mga kapatid ko. Kaya kailangan kong tahakin ang landas na ito. Alam mo ba kung gaano ito kadelikado? Ang laki ng potensyal mo. Huwag ka nang magsalita.
Wala na akong pakialam sa'yo. Habol mo pa siya, maabutan mo pa. Ano ang hahabulin ko? Magkaiba na talaga kami ng mundo. Magkaiba na talaga kami ng mundo. Kung sa tingin mo rin ay delikado, ilalabas kita ng probinsya para mabuhay ka ng maayos. Hindi ako yung mahinang bulaklak na nasa loob lang ng greenhouse. Ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng kumpletong seguridad. Ate, Kuya Berto, may nagdala ng malaking halaga ng pera sa baba. Parang galing kay Kalbo. buksan natin, tingnan natin. Kuya Berto, mukhang sumuko na si Kalbo. Nagpadala ng pera para sa atin. Hindi. Anong hindi? Mga kapatid, kung may gustong umalis, kumuha kayo ng pera. Pwede na kayong umalis ngayon. Ano pong sinasabi niyo, Kuya Berto? Nagpadala ng pera sa atin si Kalbo. Hindi ba maganda yon? Bakit parang maghihiwa-hiwalay na tayo? Kakakuha lang natin kay Kiko. Hindi pa natin lubusang nasasakop ang teritoryo ni Kiko. Mas maraming tao, pera at impluensya si Kalbo kaysa sa atin. Sa palagay mo, bakit siya susuko sa atin? Hindi alam mo pala, sabihin mo na. Pambili ito ng buhay natin. Simula ngayon, gagawin nun ni Kalbo ang lahat para patayin tayo. Kaya sa ating magkakapatid, maaaring may mawala sa atin. Kunin nyo ang perang ito at umalis na kayo. Hindi ko kayo masisisi. Kuya Bao, kuya, napakababa naman ng tingin mo sa amin. Lahat tayo'y nasa parehong mundo. Sinong natatakot sa ganyan? Kuya Bao, ganun pa rin ang sinasabi namin. Kahit saan ka pumunta, sasamahan ka namin. Sumunod kay Kuya Bao at tiyak nagiginhawa ang buhay natin. Mabuti, mga kapatid, hatiin natin ang perang ito. Hindi ko kayo pababayaan. Kuya Bao, sige, hindi na ako mahihiya. Salamat, Kuya Bao. Kuya Bao. Salamat, Kuya Bao. Pwede ba akong makikuha? Kahit kakilala lang kita, magkapatid na rin tayo. Kumuha ka lang. Salamat, Kuya Bao. Hati na ng pera. Akin yan, akin. May kilala ako. Nasa kanya ang mga maduming sekreto ni Kalbo at ng grupo niya. Sino? Ang pangalan niya ay G. Reyes. Dati siyang pinuno sa Shanghai. Sinusuportahan siya ng Rongsheng pero tinarget siya ni Kalbo. Patay na lahat ng tauhan niya, bali ang binti niya at namamalimos na lang sa kalye. Pinilit ang asawa niyang sumayaw sa club. Hindi pa siya pinapakamatay ni Kalbo. O papatayin ang anak niyang babae. Napakasama talaga ng hayop na si Kalbo. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Gaano ba kalaki ang halaga ng hawak ng taong ito? Hindi ko masyadong alam, pero narinig ko, hindi pa rin siya pinapatay ni Kalbo. Siguro natatakot din siya sa hawak nito. Mabuti. Hanapin natin siya. Mabuting tao, bigyan niyo po ako ng kaunting pera. Mabuting tao, bigyan niyo po ako ng kaunting pera. Malapit na akong mamatay sa gutom. Saan galing itong maduming pulubi, tangina mo? Mabuting tao, pakiusap. Salamat, mabuting tao. Salamat, mabuting tao. Gusto mo bang maghiganti? Anong paghihiganti? Wala akong hinanakit. G. Reyes, narito ako para tulungan kang ibagsak si Kalbo. Nagkakamali ka ng tao. Hindi ako si G. Reyes. Narito ako para tulungan kang ibagsak si Kalbo. Pinatay ang kapatid mo. Napilitan ng asawa mong magbenta ng aliw. Ngayon, ganito na lang ang itsura mo. Ganito na lang ba? Titigil ka sa pang-aapi ni Kalbo kung ako ang nasa kalagayan mo. Kahit mabali ang lahat ng buto ko. Kahit bunutan ako ng ngipin, isang-isa hanggang sa wala nang matira, gagamitin ko ang aking mga kamay upang durug-durugin ang puso at atay ng kaaway ko at bunutin ang lahat. Sayang ang oras ko sa isang duwag na tulad mo. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang impluensya ni Kalbo. Hindi mo alam kung gaano kakilabot ang kanyang koneksyon. Alam ko, ang pangkatrongsheng lang yan, di ba? Sa tamang panahon, yuyurakan ko ang pangkatrongsheng. Sa ilalim ng aking mga paa, tulad ng dati, tulad ng mga kaaway na dati kong inilugmok. Aalis na lang ba tayo ng ganito? Ang mga dating naging amo, may pride yan lahat. Ganito siya inapi ni Kalbo. Bakit hindi siya lumaban ng buong lakas? Bakit hindi na lang siya magpakamatay? Ang ibig mong sabihin? May kahinaan siya. Doktor, ito ang bayad sa gamot ni Samantha. Yung kulang, hahanapan ko pa ng paraan. G. Reyes. Mahigit 1 taon na kayong may utang sa ospital. Kung hindi pa kayo makakabayad ngayon, mapipilitan kaming itigil ang gamot ng anak ninyo. Doktor, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ang anak kong si Samantha. Kung may organ man ako dito na mahalaga, pwede kong ipagbili. Lahat ibenta mo na lang. Basta tulungan mo lang si Samantha. Wala na talaga akong magagawa. Nakikiusap ako. Jerez, huwag pakiusap. Tama na. Ako na ang bahala sa pera niya. May 1 milyon dito sa card na ito. Ang password 688. Sapat na ba ito para magamot ang anak niya? Sapat. Sobra-sobra pa. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Tumayo ka na.
Pero hindi ko pa rin pwedeng sabihin. Kapag sinabi ko, papatayin ang buong pamilya ko. G. Reyes, pwedeng kitang tiyakin ako mismo ang magdadala ng mga tao para iligtas ang asawa mo. Tapos bibigyan kita ng malaking halaga para makapag-abroad ka kasama ang asawa mo at mga anak mo. Sinisiguro ko sa'yo, ang huling bahagi ng buhay ninyo ay magiging payapa at masaya. Kung wala kang balak maghigante, edi huwag na. Pero tandaan mo, ako at ang mga kasamahan ko ang personal na magpapatumba sa pangkatrongsheng. Yung 1 milyon kanina, naawa lang ako sa bata. Ibinigay ko na yon ng libre. Tara na. Sandali, basta masiguro mong maililigtas mo ang asawa ko. Ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Kuya, ngayon nakawin natin ang 600 milyon mula sa pangkatrongsheng. Wala namang mangyayaring masama, di ba? Anong kinakatakot mo? Na-hijack ang shipment sa daan, anong magagawa natin? Dati nang illegal ang mga kalakal na yon. Hindi rin nila ito kayang imbestigahan ng hayagan. Pagdating ng panahon, kung hindi ka magsasalita at hindi rin ako magsasalita, sino pa ang makakaalam? Ang lakas ng loob ng dalawang to nakapangahas pang nakawin ang kargamento ng pangkatrongsheng. At saka yung mga video evidence na hawak ko. Malamang malaking sandata ito. Kumusta Bianca? May hawak akong ilang video ngayon. Baka interesado ka. Ganito kasi yon. Akala ko naman kung ano kayamanan. Berto, napaka-inosente mo naman. Ang pangkatrongsheng ang may hawak sa ekonomiya ng buong lalawigan. Ang network ng koneksyon nila ay lampas sa iniisip mo. Akala mo ba itong maliit na bagay na to ay sapat para mapabagsak ang grupo? Baka paglabas mo pa lang nito, pinatay ka na. Alam ko. Alam mo, bakit? Ang mga ebidensyang hawak ko ngayon baka hindi sapat para mapabagsak ang pangkatrongsheng. Pero kung sakaling ang pangkatrongsheng ay nasa gitna ng krisis, ito ang magiging ang huling hibla na magpapabagsak sa kamelyo. Ang dahilan kung bakit kita tinawagan ay para sabihin sa'yo na may pagkakataon na ako nagibayin ng pangkatrongsheng. Kahit konti lang. Ikaw bilang aking partner, susuportahan mo ba ako? Lalong tumataas ang paghanga ko sa'yo. Padadalhan kita ng lokasyon. Magkita na lang tayo. Dito na. Sinong nagpasok sa'yo dito? Umalis ka na. Tulungan mo ako. Ako si Bianca. Bianca, kung susunod ka sa akin, bibigyan kita ng shares sa pangkatrongsheng, gawin kitang shareholder, at kikita ka ng ilang tens of million kada taon mula sa dividends. Kuya Dong, Pakawalan mo ako. Ayaw ko ng ganito. wala kang magagawa. Gusto mo bang mamatay? Boss, parang naalala kong nakita dati. Pamilyar ka sa akin. Nasa TV ka ba? Tara, mag-selfie tayo. Para may ipagyayabang ako sa iba. Loko ka. Kanina tinawag kita para sagipin mo ako. Bingi ka ba? Sino ang nagpahintulot sa'yo para tumakas? Hindi ako tauhan mo. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Gets mo? Ako. Gets ko na. Sino yung lalaking yon? Parang mas mataas ang posisyon niya kaysa sayo. Si Dong ang pangalan niya. Siya ang boss ng pangkatrongsheng. Siya rin ang nag-utos na patayin ang kuya mo, ang salarin. Kung hahabulin mo siya ngayon, baka mapatay mo pa siya. Nasa harap ng maraming tao. Hindi sulit ang isang buhay para sa isa pa. Siya ang pinuno ng pangkatrongsheng. Ang yaman niya ay daan-daang bilyon. Sinasabi mong hindi sulit? Sa paningin ko, wala siyang kwentang pinuno. Siya'y langgam na madudurog ko. Ang lakas ng loob mo. Baka nga may pagkakataon ka talagang gibain ng Rongsheng. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin? Kung gusto mong labanan si Dong, kailangan mo munang alisin ang kanyang mga kanang kamay. Si Kalbo at si Ambo. Narito ang impormasyon tungkol sa kanilang dalawa. Kasama ang sakop ng impluensya at bilang ng mga tauhan at kung saan sila madalas gumastos. Sige. Aalis ka na lang? Kung hindi ako aalis, anong gagawin ko rito? Pinatay ni Dong ang mga magulang ko. Pumasok ako sa Rongsheng para maghiganti. Basta maibagsak mo ang Rongsheng, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, kasama na ang sarili ko. Bossing Kalbo, masaya ba ang lakas? Sobrang sarap. Yung walang mata, nangahas pang pumasok dito sa akin. Lumabas ka! Pare, mag-usap tayo ng maayos. Hoy pare! Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Kung pera ang habol mo, magkano ba? Alam ko ang mga patakaran.
Pagkalabas ko, hindi ako magsasalita. Kung hindi pera, may galit ka sa akin. Hindi ko alam kung saan kita na-offend. Humihingi ako ng paumanhin. Magsusumbong pa ako sa iyo. Dilat ang mga mata mo. Ayoko nga. Alam ko ang mga patakaran sa daan. Kapag nakita ko ang mukha mo, patay na ako. Pakiusap, iwanan mo na lang ang buhay kong ito. Sinabi ko dilat ang mga mata mo. Tingnan mo kung sino ang dumating. Berto, bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka nagpaalam bago pumunta? Para sana napaghandaan ko kayo ng maayos. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa akin. Alam mo kung bakit ako pumunta dito. Akala ko ano na, kung dahil lang sa bagay na ito, mga ilang buwan lang ako makukulong. Kaya akong ilabas ng pangkatrongsyeng. Kayo naman, bakit pa kailangang gawin ito? Kung gano'n ang sinasabi mo, hindi ka natatakot na malik ang video na ito, di ba? Sa video na ito, kasama si Sir Dong ang boss ng pangkatrongsyeng. Kung ipipilit mong palakihin ang isyong ito, hindi rin maganda para sa iyo, Berto. Sasabihin ko sa iyo paano kung may isa pa akong video. Ang laman ng video ay ikaw at ang isang babaeng nagngangalang Chloe Miranda na check-in sa isang hotel. Kung tama ang alaala ko, ang babaeng nagngangalang Chloe Miranda, kabit siya ni Dongge, di ba? Sa palagay mo ba, alam ni Dongge ito? Kung talagang malalaman ni Dongge ang tungkol dito na nag-check-in ka kasama ang kanyang kabit, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Bauge. Mag-iwan ka ng paraan para sa susunod, magkita pa tayo. Hindi pa naman tayo umabot sa punto na kailangan ng magsapakan. Depende niyan sa ugali mo. Magpresyo ka kahit magkano. Bastang burahin mo lang ang video. 10 milyon. Ha? Pwede, pero paano mo masisiguro na mabubura mo talaga ang video? Hoy. Ha? Hindi, ikaw pa ang may ganang magtanong? Bigay ko na ngayon. Ang galing mo talaga, Kalbo. Hoy, Bauge, yung video. Anong video? Hindi ba't ang perang to ay regalo mo sa akin dahil nagkaintindihan tayo nang magkita tayo? May isa pang bagay, ang paliguan at wellness center mo, isara mo ng 1 linggo. Naiintindihan mo? Ano ang ibig mong sabihin? Tinatanong kita, naiintindihan mo? Naiintindihan. Sige, hanggang dito na muna ngayon. Mag-ingat ka sa susunod, alam mo? Oh. Puta, anong klase nakasuot ng kwintas na kapareho ng sakin? Puta, mga walang kwenta. Hayaan lang ninyong pumasok ng ganun-ganun ang 3 yon, ang mga nasa pinto. Kumakain ba ng tae? Kalbo, ang lalakas nila. Hindi namin sila mapigilan. Mga walang kwenta. Grabe, Berto, ang galing mo talaga. Ang dali-dali lang. Nahuli mo na si Kalbo. Nakuha mo pa sa kanya ang 10 milyong piso at hindi pa siya makapagsalita. Tayo ngayon pupunta sa Club Poly na ito para kausapin si Ambo. Sige, Berto. Anong problema doon, Victor? Bakit ka nakasimangot? Si Ambo kasi malaki ang impluensya. Baka dapat magplano muna tayo ng maigi. Maghintay muna. Anong ibig mong sabihin sa magplano muna? Parang hindi naman ikaw ang magsasabi ng ganyan. Dati, hawak mo lang ang itak mo. Ikaw na ang unang pumasok. Bakit nagbago ka na? Hindi ay ako, natatakot lang ako. Baka masyadong mapanganib. Mapanganib? Kung ganoon, huwag ka nang sumama. Maghintay ka na lang sa labas. Kami na lang ni Lay ang papasok. Hoy, Dong ba yan? Pumunta na si Berto sa lugar ni Ambo. Narinig ko na nakausap nyo na si Kalbo. Ano ba talaga ang nakuha ni Berto laban sa kanya? Gusto mong malaman? Tangina, ikaw na ang magtanong. Don Victor, huwag mong kalimutan. Nasa amin pa rin ang asawa at anak mo. Ito lang ang masasabi ko. Kung magwawasakan na talaga tayo, patayin na lang nating lahat. Berto. Pasensya na. Palagay ko may kakaiba kay Don Victor, Berto. Parang may tinatago siya sa atin. Sa tingin mo ba? Nakaugnay siya sa Rongsheng? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Don Victor ay tunay na kapatid natin. Naniniwala ako sa kanya. Pero, baka may tinatago nga siya. Ganito na lang. Sige, unahin na natin ang pakikipagkita kay Ambo. Tara na. Ano, papatayin mo ba ako? Ano sa palagay mo, kaya ba namin?
Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Alam ko nang darating kayo ngayon. May nakahanda pa sa labas, 70 hanggang 80 katao. Mamamatay kayo ngayon. Mali pala ang tingin ko sa'yo Sa tingin mo ba, ang ilang tao lang na ito ay makakapigil sa akin? Berto, alam kong magaling ka, pero hindi mo ba iniisip ang pamilya niya? Doon ba sila nakatira, malapit sa isang elementarya, sa subdivision na iyon? Gusaling 5, unit 2, di ba? Ambo, wala kang delikadesa. Walang delikadesa sa mundo natin. Ang hustisya ay nasa lakas lamang. Berto, ang lakas mo ay hindi pa sapat para labanan ako. Ang iyong pagiging padalos-dalos ay maaaring makaapekto sa pamilya ng mga kasama mo. Gets mo, tumigil ka na. Hindi mo ako kayang talunin. Sige. Halika. Tingnan mo ito. Hahaha. Ang mga bagay na ito lang ay sinabi na sa akin ni Kalbo. Walang silbi, Berto. Hindi mo naman ako kayang talunin. Tapos dito ka pa mismo pumunta. Baliw ka ba? Paalisin muna ninyo silang lahat. Akala mo ba ako ay pinanganak na takot? Kaya mo ba akong galawin? Galaw! Huwag kayong lumapit. Tinatakot mo pa ako? Sasabihin ko sa'yo, Tingnan mo kung hindi kita tatakutin. mukhang baliw ka na. May mas baliw pa akong alam. Pag-usapan natin ang 600 milyon ni Dong na ninakaw mo. Huwag kayong gumalaw. Imposible. Paano mo nalaman? 6 na taon na ang nakalipas, may isang shipment ang pangkat Rongsheng na dapat iluluwas sa ibang bansa mula sa international waters. At sa mismong panahong iyon, biglang may lumitaw na mga pirata at alam nila ang eksaktong oras at lokasyon kung kailan darating ang mga kargamentong iyon sa international waters. Tama na. Tumigil ka na. At saka, noong Agosto ng nakaraang taon, sinubukan nilang patayin si Dong sa Timog Kanluran. At ikaw, noong Hunyo, pumunta ka ng palihim sa Timog Kanluran. Sa palagay mo, alam ba ni Dong ang bagay na ito? Tama na. Tigilan mo na. Sir, pakiusap kaibigan. Bro, umalis ka. Lahat kayo, lumabas. Lumabas. Sir, sa tingin ko napakalihim kong ginawa ang bagay na ito. Paano mo talaga nalaman? Kanina lang, galing kami ng kapatid ko sa paliguan ni Kalbo. Paano ko nalaman ika mo? Gago ka. Sir, diretsuhin mo na. Magkano ang gusto mo? Mabuti naman at matalino ka. Hindi ako hihingi ng malaki. Ganito karami. 40 milyon. Natatakot ako na baka may pera ka nga, wala namang buhay na gagastusan. Huwag mo nang alalahanin yan. Naihanda ko na ang ebidensya sa isang napakaligtas na lugar. Kung may mangyari man sa akin, makikita ng lahat sa mundo ang laman nito. Bibigyan kita ng 40 milyon. Salamat. May isa pa akong hihilingin sa'yo. Maghanda ka ng sasakyan para sa amin at ihatid mo kami ng kapatid ko palabas ng club mo. Sige, kaibigan ko ang amo ko. Ang plano natin ay ilabas siya. Sige, magkita na lang tayo ulit kung may pagkakataon. Amo? Habulin, tama na. Huwag nang habulin. Hanapin niyo si Kalbo at dalhin dito sa akin. Tatanungin ko siya kung paano niya ako ipinagkanulo. Opo. Amo, parang nananaginip lang ako ngayon. Parang hindi totoo ang lahat. Si Ambo at si Kalbo yon, mga amo na naghari-harian sa iligal na mundo sa loob ng mahigit 10 taon. Pero kami ni Sir Huo, pinatungan lang sila ng kutsilyo. Grabe, sobrang intense. Mga tauhan lang sila. Ang tunay na kalaban natin ay si Dong. Yung 50 milyon na nakuha natin ngayon, mukhang mahirap ding gastahin. Hindi importante ang pera. Amo, 50 milyon yun hindi pa importante? Ang pinakamahalaga talaga sa ginawa natin ay naisahan natin at naipag-away natin si Kalbo at si Ambo para mag-away silang dalawa. Pero kung tatawagan lang ni Ambo si Kalbo para mag-usap, malalaman na nila na panlilin lang to, di ba? Ha. Yung ginawa ni Kalbo, natulog siya sa babae ni Dong. Malaking problema yon, di ba? Yung plano ni Ambo na patayin si Dong, malaking problema rin yon. Sa tingin mo, sa kanilang dalawa, magtapat kaya sila sa isa't isa? Malamang, gagawa lang sila ng dahilan para makalusot. Tapos maghihinalaan na sila, mag-aaway na sila. Tama, pero unang hakbang lang yan. Tingnan mo, kahit anong gulo ang gawin natin dito, kahit anong kalokohan, magalang pa rin sila sa atin. Ano kaya ang iisipin ni Dong? Isipin ni Dong na nagtulungan na sila at tayo. At ngayon hawak ko ang sapat na ebidensya laban sa kanila. May hawak akong baho nila. Kapag di ako nasiyahan, ilalantad ko kaagad. Hindi nila ako magagawa ng anuman.
Kaya magtutulungan sila laban kay Dong. Haha! Ay nako, amo, paano nabuo ang utak mo? Ang talino mo nakakatakot. Lahat sila, ikaw lang ang nagpapaikot-ikot sa kanila. Ngayon, manonood na lang tayo. Manonood tayo kung paano mag-away-away ang mga to. Sir, hindi talaga kita ipinagkanulo. Putang ina mo, hindi mo ako ipinagkanulo. Yung hayop na si Berto, paano niya nalaman to? Sir, wala talaga akong kinalaman. Alam ko na, si G. Reyes talaga yon. Ginawa yon ng hayop na yon. Anong sinasabi mo? Sir, siguradong si G. Reyes yon. Matagal na rin siya sa mundo at matagal na tayong magkalaban. Siguradong alam niya ang mga bagay na yon. At baka nga siya nga, puta. Kung noon pa lang, dapat pinatay ko na siya. Ikaw, anong hawak niyang buto sa'yo? Ako... Puta, magsalita ka! Nakipagtalik ako kay Chloe Miranda, ang nobya ni Dong. Anong sinasabi mo, hayop ka? Ang nobya ni Dong, kinain mo? Nobya ko talaga si Chloe Miranda. Ako ang nagbigay kay Dong. Hi! Sige, kalbo. Ngayon, pareho tayong nakatali sa iisang lubid. Sabihin mo sa mga tauhan mo na mag-empake na agad. Maghanda na tayong tumakas. Tayo na mismo ang pumunta kay Dong. Pupunta tayo kay Dong. Patay tayo dyan! Hindi pa alam ni Dong ang buong detalye. Kailangan muna nating panatilihin siya. Kapag wala nang ibang paraan, tayo na lang dalawa ang pumatay sa kanya. Kung mahalata man ng plano, patay pa rin tayo. Kaya mas mabuting subukan natin. Sige, gawin na natin. Dong. Si Kalbo at si Ambo ay sinampal ni Berto ng harapan at hindi man lang nakapagsalita. Kung walang kalokohan dito, hindi ako naniniwala. Isang oras na ang nakalipas, hindi pa rin sila dumarating. Sa tingin ko nag-uusap-usap sila kung paano maghihimagsik. Dong, baka dapat tayo ang unang umatake? Dong. Naku, anong nangyari? Nadulas ka ba? Masakit ba? Dong, pasensya na. Nahiya ako sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo ng malinaw. Yung hayop na si Berto ay nakakuha ng dos-dosenang video mula sa di alam kung saan. Kung saan tayong mga bro ay madalas na magkasama sa paggamit ng droga, paglalasing at pakikipagtalik sa mga babae. At meron ding video ng pagpapahirap sa iba. Sa madaling salita, lahat halos ng mga bro ay na-record na. Katarantaduhan, sino bang may ganitong video? Hindi rin ako naniniwala. Pero meron siya Ang kalokohan naman. Tanungin mo si Dong kung naniniwala siya. Dong, maniwala ka sa akin. Hayaan mo akong pumunta at ako mismo ang papatay kay Berto. Sige, ngayon na tayo kumilos, kunin natin siya. Pero si Toby Cruz ang kikilos, huwag kang makialam, naiintindihan mo? Dong, ako... Pagdating ng panahon, panonoorin kita na harapin si Berto. Kuya Yang, si Dong halatang hindi na siya nagtitiwala sa atin. Kung sakaling dalhin talaga nila si Berto dito, edi mabubunyag na lahat ng ginagawa natin. Kuya Yang, magsalita ka naman. Kung talagang wala ng ibang paraan, paalalahan na lang natin si Berto para tumakas siya. Hindi pwede. Si Dong pwede namang magpadala ng sarili niyang tao para dakpin si Berto. Pero sinabi muna niya sa atin ang balita. Hindi mo pa ba maintindihan ang ibig sabihin nito? May tauhan siya sa paligid ni Berto. Naghihintay lang na tayo ang magpaalalahanan. Kung magpaalalahanan tayo, patay tayo. Kung hindi, patay pa rin tayo. Kung talagang wala ng ibang paraan, sugurin na lang natin sila. Sugurin mo ang ulo mo? Hindi mo ba nakikita na binabantayan tayo ng mga tao? Anong gagawin natin? Ngayon, ang pag-asa na lang natin ay hindi mahuli si Berto. Kung sakaling mahuli talaga si Berto, kailangan tayo ang unang umaksyon. Patayin natin siya sa daan. Dahan-dahan lang sa pagkain, marami pa dyan. Ate, kung walang aberya, makakaganti na ako para sa kuya ko mamayang gabi. Maya-maya, may susundo sa'yo. Kahit ano pa ang mangyari, sa loob ng isang buwan, huwag kang uuwi. Hindi ako aalis. Kung mamatay ka, hindi na rin ako mabubuhay. Dito lang ako maghihintay sa'yo? Sige.
Nasaan si Rosa Reyes? Sabihin mo sa mga tropa na malaki ang gagawin natin mamayang gabi. Para Putang ina, habulin! Tumigil ka! Huwag ninyong pabayaang makatakas. Isang kamay, 10,000. Isang binti, 20,000. Kailangan buhay siya. Putang ina, sugod. Sige, sugod! Hindi ba't magaling kang makipag-away? Tingnan nga natin. Gaano ba talaga kagaling kang lumaban? Ha? aray. Huwag ninyong pabayaang makatakas kahit isa sa kanila. Sige, sugod. Huwag kang kikilos, huwag kang gagalaw. Bao, ayos ka lang ba? Ayos lang. Tingnan mo ang sitwasyon ngayong gabi. Si Dong ay desperado na. Kaya ngayong gabi, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa atin. Mga kapatid, ito na ang laban. Ngayong gabi, handa ba kayo na gumawa tayo ng malaking raket? Gawin natin, gawin natin. Mabuti. Ang sino mang mabubuhay pagkatapos nito, bibigyan ko ng 1 milyon. Ang sino mang hindi makakabalik, bibigyan ko ang pamilya niya ng 3 milyon. Siguradong magiging maginhawa ang buhay nila. Mabuhay si Bao. Bao, may nangyari kay Mrs. Ano ang sinabi mo? Hoy, huwag kang magtago, sumama ka na sa akin ng maayos. Para hindi ka masaktan. Nandito ka ba? Kung magtatago ka pa, magagalit na ako. Nakita na kita. Pakiusap, patawarin mo ako. Delikado to, bigay mo sa akin. Puta, ayaw mong sumunod ng maayos. Sino yan? Layas. Berto, tigilan mo na. Okay lang ako. Okay lang ako. Mabuti naman kung okay ka. Mabuti naman. Berto, dalhin mo na ako. Kahit mamatay tayo, magkasama tayo. Sige. Pasensya na, Dong. Ang lakas kumilos ng lalaki. Hindi ko siya nahuli. Okay lang. Kahit papaano si Calvo at si Ambo hindi nagpaalam kay Berto. Ibig sabihin, hindi pa sila ganun katapang para magtaksil sa akin ng hayagan. Pumunta ka ulit. Ngayon papuntahin mo si Calvo para patayin si Berto. Ikaw naman, bantayan mo sila kasama ng mga tao mo. Dong, ano ibig sabihin nito? Kapag nakapatay si Calvo, ipapasok natin siya sa kulungan habang buhay. Kung magtataksil siya, sa likuran mo, saksakin mo siya. Kapag patay na si Calvo, si Ambo, hindi na magiging banta sa akin. Ikaw talaga, Dong. Walang awa. Hoy, ako ito. Ano? Nakuha ko na. Ano nangyari? Dong, may relasyon si Calvo at si Chloe Miranda. Kumalat na ang video sa lahat. Kuya, si Dong, ako mismo ang inutusan para kay Berto. Ibig sabihin ba nito ay pinagkakatiwalaan na naman tayo? Ano ang sabi sa kabilang linya? Sabi kasama ko raw si Toby Cruz. Hindi. Ginagawa lang tayong magpatayan ni Berto para makinabang sila. Kuya, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, pag-iisipan ko. Hoy, sabihin mo. Ganun ba? Kuya, ano ang nangyari? Putang ina. Sabi ko na sa'yo, ang babae ay siyang nagpapahamak sa lalaki. Ayaw mong makinig. Ngayon, ang relasyon mo kay Chloe Miranda, alam na ng lahat ng tropa. Kuya. Kuya, tulungan mo ako, kuya. Paano nangyari yon? Hindi. Siguro si Berto ang nagsabi. Kuya, tulungan mo ako.
Ngayon, kunwari walang nangyari. Ituloy mo ang trabaho kay Berto. Paano yun pwede? Papatayin ako ni Dong. Isipin mo, si Dong ngayon wala siyang reaksyon. Ibig sabihin, hindi pa niya gustong makipag-away sa atin. Kapag pinatay mo si Berto, humanap ka ng pagkakataon para kay Toby Cruz. Gets mo? Pero ano, kapag nawala si Toby Cruz, wala nang magagamit si Dong. Pagdating ng panahon, dadalhin natin ang mga tao para palitan siya. Ang Rongsheng, hindi na si Dong ang masusunod. Ako si Kuya at ikaw si Kuya Kalbo ang masusunod. Naiintindihan mo? Sige, gagawin ko. Kalbo, ikaw na ang bahala ngayon. Walang problema. Pero ang mga tauhan ko, hindi marunong magpigil. Kung sakaling masaktan ka, pasensya ka na. Bumukas kayo at basagin ang pinto. Magpanggap muna tayong nakikipagbakbakan kay Berto. Tapos biglaan nating patayin si Toby Cruz. Hayaan nating si Berto ang makipagpatayan kay Dong. Ako at si Kuya Yang sa huli, tayo ang makikinabang. Ano ba? Nakatanga lang kayo dyan. Sugod. Sugod mga tol. Sige, sugod. Ingat, Berto. Berto, nabasag na rin ang pintuan sa likod. Nakapaligiran na tayo. Umalis na muna tayo. Umalis na tayo, umatras. Atras. Mga walang kwenta. Kalbo, ang hina-hina mo naman. Isang maliit na bar lang, hindi mo pa makontrol. Marami pa tayong nasugatan. Tumahimik ka. Ngayon, susunugin ko na itong bar na to. Susunugin ko na to. Toby Cruz, hinold up mo ako, gago ka. Nilaro mo ang babae ni Dongge, akala mo makakaligtas ka pa? Huwag nyo na silang pansinin. Patayin nyo si Toby Cruz. Sugod, sige na. Berto, tingnan mo, nag-aaway silang magkakampi. Nagbabanggaan na. Bahala na kung ano man ang dahilan ng away nila, mga kasama. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Tara, atakihin natin sila. Gawin na. Berto, grabe ang tama ng mga tropa natin. Berto, di ba ang galing mong lumaban? Marami akong kasama. Ngayon na ang katapusan mo. Sige. Berto. Ang sama-sama ng lagay mo. Ako pa ang kailangang sumaklolo sa'yo. Bakit ka nandito? May pagkakataon ka na talaga ngayon na patayin si Dong. Siyempre, kailangan kong sa pinakadelikadong panahon mag-invest sa'yo para mas malaki ang balik, hindi ba? Boss, anong ibig mong sabihin? Pinatay ni Dong ang mga magulang ko sa loob ng napakaraming taon. Sa bawat sandali, gusto kong kainin ang laman niya at inumin ang dugo niya. Si Dong ang boss ng Rongsheng. Magtataksil ka sa kanya? Pagkatapos ngayong gabi, hindi na siya magiging boss. Patay na lang siya. Gawin mo na. Kumusta? Tamang-tama ba ang pagdating ko? Salamat. Anong salamat? May kapalit to. Kahit ilan pang kabit ang kunin mo, ako pa rin ang magiging asawa mo. Wala ka bang hiya? Bao. Nanalo tayo. Pero ngayon, hindi ko alam kung nasaan si Dong. Alam ko. Tara na. Sandali muna, tiyak na maraming tao ang nagbabantay kay Dong. May naisip ako. Berto, hindi ka ang una na nangahas na hamunin ako. Pero ang mga yun, patay na silang lahat. At ikaw, hindi ka magiging iba. Hoy, si Dong ito. Sir Dong, malaki ang problema. Ang mga operasyon natin sa labas, pinutol ni Berto. Kasama na ang casino at bar, pati ang nightclub. Ang mga lugar na yon, nakatago ng maayos. Paano niya nalaman na akin ang mga yon?
Hindi ko alam, Sir Dong. Sa akin, muntik na rin akong mapasubo. Mapasubo man, kailangan mong lumaban. Pupunta ako dyan. Sir Dong, delikado sa labas ngayon. Delikadong lumabas. Ang mga operasyong yun, buhay ko ang nakataya diyan. Nandoon pa ang maraming mga ilegal na kalakal. Kung mahayag yun, lahat tayo mamamatay. Bilis! Kahit pula ang ilaw, daanan mo. Ano ba, gusto mong mamatay? Dong, ikalawa na nating pagkikita? Ako, yung kapatid ni Boyet na pinatay mo. Ako si Berto. Kilala kita. Malakas kang manuntok. Matapang at matalino pa. Isang tunay na lalaki. Malaking karangalan na purihin ako ng isang kilalang tao tulad mo, Dong. Hindi puri, totoo lang ang sinasabi ko. Naitulak mo ako sa ganitong sitwasyon. Magaling ka talaga. Kaya ngayon, kung luluhod ka, pwedeng gawin kitang pinuno ng isang chapter sa pangkat Rongsheng. Kasama sa grupo ni Calvo at Toby Cruz. Pareho ang trato sa inyo. Hindi mo ba naintindihan ang sitwasyon? Ikaw ang dapat lumuhod ngayon. Oo, ganun ba? Mga tao, hulihin niyo ang batang to. Berto, paumanhin. Napilitan lang ako. Don Victor, ikaw talagang taksil. Ano, masakit yung pakiramdam na ipinagkanulo ng kaibigan mo, di ba? Kanina, kung lumuhod ka sa akin, baka pinagbigyan pa kita at pinalaya ka. Pero ngayon, huli na ang lahat. Ikaw ba si Don Victor? Patayin mo siya? At pakakawalan ko ang pamilya mo. Palitan mo siya sa pwesto niya. Makakakuha ka ng mga 10 milyon na dividend bawat taon. Mamumuhay ka ng sagana habang buhay. Berto, paumanhin. Kasalanan ko, pare. Hindi ko na ipagtanggol ang pamilya mo. Huwag kang magkunwaring magkapatid. Kilos na. Tigil. Don Victor, si Xiao Dou ang nagligtas sa akin. Si Bao ang kuya mo, huwag mong gagawin ng anumang kalokohan. Imposible. May mga tao akong nagbabantay sa inyo. Imposibleng may nagsumbong. Paano mo nalaman na dinukot ko ang asawa ni Don Victor? Sasabihin ko sa'yo. Dahil ang kapatid kong si Don Victor, hindi siya magtataksil sa akin dahil sa pera o posisyon. Ang tanging bagay na kinakatakutan niya ay ang kanyang pamilya. Sabihin mo kay Xiao Dou na imbestigahan kung nasaan ang pamilya ni Don Victor ngayon. Kung may panganib ba, sabihin mo sa kanyang iligtas ang mga iyon ng ligtas. Sige. Kung papatayin mo siya, ibibigay ko sa iyo ang 30% ng shares ng Rongsheng. Nagkakahalaga iyon ng 10 bilyon. Pwede pa kitang gawing hari ng Rongsheng. Gawin mo ang gusto mo. Kulang ba ang 30? Bibigyan kita ng 40. 50. 60% ng shares ang ibibigay ko. Pagkatapos, ikaw na ang magiging pinuno ng Rongsheng. Ano man ang gusto mo, pera, babae, madali mo lang makukuha. Wala akong pakialam sa mga yan. Ang gusto ko lang ngayon ay mamatay ka. Don Victor, ano ang gagawin mo? 60% iyon. Nagkakahalaga iyon ng 100 bilyon. Hindi mo naiintindihan. Siyempre, hindi namin naiintindihan. Mga tulad mong nasa itaas, palagi mong iniisip na ang pera ang solusyon sa lahat. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo kung bakit kita matatalo. Dahil sa mga kapatid kong ito at sa aking katapatan. Hindi. Imposible. Sinabihan ako ng kuya ko na maging mabuting tao. Kaya ngayon, hindi kita papatayin. Hintayin na lang natin ang batas na humatol sa iyo. Ayon sa investigasyon, ang suspek na si Dong ay nahatulan ng pagpatay ng tao, pagpuwersa sa prostitusyon, at pagbebenta ng droga. Sa pagsasama-sama ng mga kaso, hatol, kamatayan. Ayoko mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Kuya, nagtagumpay ako sa paghihiganti para sa'yo. Ang dating pangkat Rongsheng naglahong parang bula sa isang gabi. Ipapakilala ko sa'yo ang isang tao.
Ito ang asawa ng kapatid mo. Kahit hindi ako nakapasa sa kolehiyo, siya naman ay doktor na. Ito'y isang karangalan din para sa aming pamilya Reyes. Kuya, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si ate. Hindi ko siya pahihirapan kahit kailan. Ang mga ari-arian ng pangkat Rongsheng, ang negosyo sa Rongsheng ipagkakatiwala ko sa inyo. Sir Bao, bakit po? Hindi po, Sir Bao. Ang kinikilala naming leader ay ikaw lang. Paano na kami kung aalis ka? Matagal na akong sawang-sawa sa buhay na puro gulo at patayan. Ngayon, kasama ko sila. Namumuhay ng malaya at payapa. Kontento na ako. Hindi po, Sir Bao. Ginoong Huo. Pagod na si Sir Bao. Kung hindi lang noon para tulungan ang mga kapatid, malamang na si Sir Bao ay isang estudyante na may maliwanag na kinabukasan. Hindi sana siya nagkaganito. Mali ang sinabi mo, hindi tama yan. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang mga araw na nakipagsapalaran ako sa mga kapatid. Pagod na talaga ako. At saka, ang kuya ko, tiyak na ayaw din niyang maging anuman akong mapagsamantalang leader. Tama ba, kuya? Pero tandaan ninyo, huwag na huwag kayong gagawa ng mga illegal na bagay. Kapag nalaman ko yan, wala nang samahan tayo. Opo, Sir Bao. Aalis na ako. Sasamahan ko silang magpahangin. Paalam po, Sir Bao.